May mga kontrobersyal na balita tungkol sa pag-uusap ni Donald Trump kay Vladimir Zelensky at mga lider ng Europa sa Paris noong Setyembre 4. Noong araw na yon, nagkaroon ng pagpupulong ang koalisyon ng mga gustong sumali sa Paris para talakayin ang mga garantiya sa seguridad. At dito, nakipag-ugnayan si Trump kina Zelensky, Macron at ilang mga lider ng Europa at agad niyang inilipat ang usapan sa pagpuna sa European Union. Inaakusahan niya ang Europa na pinapalakas ang digmaan sa pagbili ng langis mula Russia, hinihiling na pigain ang China at iniiwasan ang pagiging tiyak sa bagong parusa. Pinilit ni Trump ang mga lider ng Europa na itigil ang pagbili ng langis sa Russia at hinimok na dagdagan ang ekonomikong presyon sa China. Ayon sa Reuters at dagdag pa ng aksiyos ng politikal na pananaw, isinulat nila na sa online na pagpupulong kasama si Zelensky at mga Europeo, sinabi ni Trump na dapat akuin ng Europa ang mas malaking bahagi ng responsibilidad sa pagpigil. At sa huli, tatlong publikasyon, Bild, Axios at Reuters, ang nagsusulat na ngayon, hindi na umaasa ang mga Europeo na magpapataw pa si Trump ng mga bagong parusa laban sa Russia. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ito, pero bago tayo magsimula, paalala lang, sa YouTube channel na ito, araw-araw may mga bagong balitang analytical na palabas para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-like ninyo ang episode na ito. Ngayon, ano nga ba talaga ang sinabi at paano ito tunog? Sa totoo lang, saan ba nagsimula ang iskandalong ito at bakit nagalit si Trump sa mga Europeo? Ayon sa Axios, sinabi ni Trump na dapat tumigil ang Europa sa pagsuporta sa digmaan ng Russia at obligasyon nitong pigain ang China. Tama na ang doble standard. Si Ursula von der Leyen, ayon sa Axios, sinubukang sumagot gamit ang mga numero. Binawasan ng Europa ang gas mula Russia, nagpatupad ng oil embargo at price cap sa Russian oil, at planong itigil ang paggamit ng Russian gas pagsapit ng 2027, pero ang pahayagang Aleman na Bild ay naglalarawan ng damdamin pagkatapos ng tawag na yon at isinulat na ang panig ng Europa ay hindi na umaasa na magpapataw si Trump ng mga parusa laban sa Russia, kahit na ito mismo ang hiling ng kanyang mga kaalyado. At isa pang detalye mula sa medyang Aleman, mataas ang tono ng naging pag-uusap. Inakusahan ni espesyal na sugo ni Trump, Steve Witkoff, ang Europa na siya mismo ang bumibili ng langis ng Russia sa pamamagitan ng India. Ito ay lumang reklamo ng Amerika nitong mga nakaraang buwan. Pero ngayon ay diretsahan nila itong binanggit kasabay ng pagpupulong sa Paris tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Dito, gaya ng alam ninyo, tinatamaan ni Trump ang masakit na bahagi at pinipisil ang maselang punto ng Europa. Maging tapat tayo, oo, halos itinigil na ng European Union ang pagbili ng langis na dinadala sa dagat. Itinigil na rin ang pagbili ng carbon mula sa Russia, pero nananatili pa rin ang tinatawag na gray mixtures at re-export sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa. Noong Pebrero, sinabi ng KREA analysts na sa ikatlong taon ng pananakop, ramdam pa rin ang epekto ng pagbili ng langis at gas ng European Union mula Russia. Sa ilang buwan, mas mataas pa ang mga halagang ito kaysa sa pakete ng pinansyal na tulong. Ibig sabihin, mas malaki pa ang binabayad ng mga Europeo sa Russia para sa gas at langis kaysa sa ibinibigay nilang tulong pinansyal sa Ukraine. Kasabay nito, inulat na ng European Commission sa publiko at magbibigay ako ng sipi mula sa kanilang ulat. Ang bahagi ng gas mula Russia ay bumaba mula 45% hanggang 18% at pagsapit ng kalagitnaan ng 2024 ang bahagi ng carbon ay bumaba na sa zero. Dito nagsimula ang kasalukuyang pagtatalo. May ilan na nagpapakitang dati 45% ang ating gas mula Russia, ngayon 18% na lang. Hindi na rin tayo bumibili ng carbon at unti-unting tinatalikuran ang langis. Parang heto ang mga numero. Ipinapakita ng mga Amerikano na hindi, may palusot pa rin kayo at ginagamit ito. Tuloy pa rin ang pagbili ninyo ng langis mula Russia, pero hindi na direkta. Bakit ngayon ipinapasa ni Trump sa Europa ang responsibilidad? Ilang araw na ring inuulat ng Axios ang parehong punto. Kumbinsido ang White House na ilang bansa sa Europa ay bukas sa inisyatiba ni Donald Trump. Ngunit sa likod nito ay naghihintay lang at pinapataas ang pag-asa ng Kyiv. Ngayon, naging ultimatum na. Dapat itigil ng Europa ang pagbili ng langis mula Russia at pigilan ang China. Dito lumilitaw ang lohikal na tanong. Paano naman ang mga hakbang ng Amerika?
Nasaan na ang mga taripang ipinangako ni Donald Trump laban sa China dahil sa pagbili nila ng langis sa Russia? Nasaan na yung mga sanksyon? Ayan, nagbabantang parusahan ni Trump ang pinakamalalaking bumibili ng langis ng Russia. Oo, totoo. Nagpatupad siya ng ilang taripa laban sa India. Pero pagdating sa China, nanatili lang sa hangin ang mga salita. May mga banta pero walang konkretong aksyon. Narinig ng lahat kung paano nagbanta si Trump ng malaking taripa sa China dahil bumibili ito ng langis sa Russia. Pero di niya ito itinuloy. Noong Agosto, isinulat ng Axios na humihina ang banta ng bagong oil sanctions ni Trump dahil nakakasama ito sa presyo at sa mga kaalyado. Interesante, noong pag-uusap na yon ni Donald Trump kasama ang mga Europeo noong ika-4 ng Setyembre, ayon kay Bild, sinubukan ng mga Europeo na iligtas ang sitwasyon. Iminungkahi ng mga Europeo na sa loob ng 48 oras ay magpadala ng working group sa Washington para sa mga parusa at agad magkasundo sa isang listahan ng mga hakbang. Sabi ng mga Europeo, walang problema. Sa loob ng 48 oras, magtitipon kami ng koponan, lilipad sa Washington at mag-uusap tayo. Magpapataw kami ng ganitong mga parusa. Kayo, Donald Trump, magpapataw ng ganito. Lahat tayo ay sabay-sabay, koordinado, ayos na ayos. Ngayon, dagdag pa ng German at Austrian media. Hiniling ni Donald Trump sa mga Europeo na hindi lang bawasan ang binibili, kundi pigilan din ang Beijing. Bilang tugon, ganito ang argumento ng Brussels. Binabaan na ang oil price cap, tinutugis ang shadow fleet at isinara ang mga dock at insurance para sa mga kahina-hinalang barko. Sumali na rin kayo. I-sync natin ang listahan gamit ang sekundaryang eskema. Dito pumapasok ang politika dahil sa issue ng China. Binabalanse ng Washington ang banta at realidad ng merkado. Ibig sabihin, ang paghingi sa European Union na gawin ito para sa amin ay maganda pakinggan pero hindi epektibo. At mukhang si Trump ay nagpatupad ng mga taripa laban sa India. Si Subtitres ayaw lumaban sa China kaya sinabihan ang mga Europeo na sila ang umatake habang siya naman sa India dahil kalaban ang China pero kapartner ang India. Malabong matindi ang sagot nila. Matalinong galaw ito. Nasaan ang katotohanan dito? Tungkol sa isyung pinopondohan ng Europa ang digmaan, sinabi ni Trump sa isang Europeo, pinopondohan ninyo ang digmaan dahil bumibili kayo ng langis sa Russia. Ang tamang sagot ay nasa gitna. May mga gray na ruta sa India, blending at muling pag-export. Lahat ito'y nangyayari at dapat nating aminin. Ano ang ibig sabihin ng gray na ruta sa India? Maaring may nakaligtaan ito. Ang totoo niyan, binibili ng India ang langis ng Russia na may diskwento. Tapos, sa madaling salita, pinapalitan lang nila ang etiketa at ipinapadala ulit ang parehong langis sa Europa pero medyo iba na ang presyo. Hindi direktang bumibili ang Europa ng langis sa Russia kundi sa India pero langis pa rin ito ng Russia. Pero totoo rin na ang pangunahing dami ng pagbili ng langis ng Russia sa European Union ay hawak ng Hungary at Slovakia. At ito mismo ang mga bansang pinakamaingay na kritiko ng mahihigpit na parusa. At sa politika, magkaalyado ang dalawang bansang ito kay Trump. Ang banggaang ito ay itinampok ngayon ni Axios. CP, ang pangunahing direktang mamimili sa European Union ay ang Hungaria at Slovakia. Ibig sabihin, batay sa datos, alam na ang mga address. Ang tanong lang ay kung handa ba ang White House na pigain ang kanilang mga kaibigan. Ano ang ibig sabihin nito para sa Kyiv? Una sa lahat, nababasag ang mito na gagawin ng Washington ang lahat para sa lahat. Nababasag din ang mito na may halaga ang mga banta ni Trump. Gaya ng isinulat ni Bild matapos makipag-usap kay Trump, hindi na umaasa ang mga Europeo na magpapataw pa si Donald Trump ng parusa sa Russia. Ibig sabihin, kailangang pabilisin ang European package. Itong price cap sa langis ng Russia na 47.5 dolyar, mga insurance filter, pantalan, shadow fleet at mahigpit na pagsasara ng re-export schemes. Seryoso, tigilan na ang laro ng dalawang ibig sabihin. Pangalawa, bukas pa ang mga oportunidad sa Paris. Inihayag ni Macron na 26 na bansa handang tumulong sa lupa, dagat at himpapawid para suportahan ang tigil putukan at kapayapaan sa Ukraine. Buod ito ng kanyang briefing matapos ang koalisyon ng mga gustong sumali, na ngayoy maraming nag-quote sa media. Sa ganitong konteksto, ang tawag ni Trump ay isang pagsubok lang. Kung sasali ang Estados Unidos, maganda. Kung hindi, kailangang tapusin ng Europa ang plano nila. Dito lumalabas ang tanong, ano ngayon ang dapat gawin ng Europa
sa harap ng malinaw na hindi na magpapataw ng bagong parusa laban sa Russia si Trump. Una, dapat isynchronize ng Europa ang kanilang blacklist ng mga tanker at mga insurance company sa British at Canadian blacklist para maisara ang mga butas na ginagamit ng mga middleman ng Britanya at Canada kasama ang Europa. Pangalawa, tapusin ang investigasyon tungkol sa pinaghalong langis na iyon at magpatupad ng totoong pagbabawal sa pagpasok sa mga pantalan ng Europa para sa mga barkong napatunayang muling nag-e-export ng tinatawag na Russian blends. Ganito ang ginagawa ng India na ipaliwanag ko na ito sa taas. Pangatlo, huwag nang hintayin ang Washington ukol sa China, kundi agad tamaan ang mga lugar kung saan may kapangyarihan ang European Union. Insurance, leasing ng barko, pagkukumpuni at mga transaksyon sa bangko. Ibig sabihin, maganda kung sabay ang mga parusa sa Washington, pero kung si Trump ang nakaupo sa Washington at hindi naman niya balak magpatupad ng mga ito, ang maghintay ng walang hanggang pagsabay ay isang hangal na desisyon. At pang-apat, malinaw na ipaliwanag sa mga mamamayan na ito, alam nyo, ay hindi basta-basta isang ekonomikong digmaan. Hindi ito usapin ng murang gas. Ito ay paraan para alisin ang hangin sa makinang militar ng Rusya para mapabilis ang tigil putukan, kahit papaano ay tigil putukan. Kaya ang tawag ngayon ay hindi lang basta si Trump ang sumigaw sa mga Europeo, gaya ng gustong ipakita ng marami ngayon. Ito ay parang litmus test. Hindi mahalaga kung sino ang malakas ang sigaw, kundi kung sino ang may konkretong solusyon. At ngayon, dinala ito ng Europa, mula sa koalisyon ng mga nais sumali hanggang sa mga bagong parusa sa langis. Oo, may pagkukulang ang Europa at ang Estados Unidos ay nasa sangandaan sa pagitan ng pagpuwersa at taktika sa politika. Para sa Ukraine, malinaw ang aral. Huwag agad maniwala sa mga pangakong tatapos sa digmaan ng mabilis at mas ituon ang pansin sa kagamitan, mekanika, parusa at pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Ukraine. O ayan, paano pa ba? Hayaan na lang ang lahat ng mga pahayag na yan na manatiling pahayag. Mas mabuting tingnan natin ang mga gawa. Ayan. Kaya't itong kontrobersyal na pag-uusap ni Trump kay mga Europeo ay nagpakita sa atin na si Trump mismo ay wala nang balak gumawa ng kahit ano. Pero sinusubukan niyang ipasa ang responsibilidad na ito sa iba. Kahit ang mga Europeo, uulitin ko, hindi rin sila mga santo sa sitwasyong ito. Mga kaibigan, dito ko muna puputulin ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.